Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 5 hanggang 10. Ang konteksto ng ebanghelyong ito ay patungkol sa kasalanan. Kung babasahin natin ang mga naunang talata bago ang mabuting balitang ating pinagninilayan ngayon, makikita natin doon ang pagpapaalaala ng Panginoong Hesukristo na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit mabuti pa raw na talian ng gilingang bato ang taong magiging sanhi nito at magiging iskandalo sa maliliit. Kaya nga sa abiro ng Panginoong Hesukristo, kung may magkasala na isang kapatid ay patawarin. Kung 7 ulit na nagkasala at 7 ulit din na lumapit at humingi ng tawad, ay patawarin ang taong nagkasala. Kaya nga kung ating pagninilayan ang mabuting balita ngayon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ang salitang pananampalataya sa Hebreyo ay emuna. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay kung saan ko ilalagay ang aking buhay. Ano ang pundasyon ng aking buhay? O sa madaling salita, ano ang layunin at bakit ako nabubuhay? May mga tao na nabubuhay sa kasalanan, alipin ng kasalanan. Ang kahulugan ng buhay ay kinukuha sa mga bagay na makasalanan o mga ugnayang makasalanan. At sinagot ng ating Panginoong Hesukristo, kung may pananampalataya ang sino man kahit kasing laki ng butil ng mustasa, masasabi niya sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin siya ng punong ito. Ang buto ng mustasa ay napakaliit. Kung ito ay ilalagay natin sa ating palad, hindi ito makikita agad-agad. Hindi ito mapapansin. Ngunit alam natin sa ibang talinghaga na binigkas ng ating Panginoong Hesukristo, ang buto ng mustasa kapag naitanim at lumaki, ito ay magiging parang puno na pamamahayan ng mga ibon na naglalakbay sa himpapawid. At ang maliit na pananampalataya, kahit kasing laki ng butil ng mustasa, ay may kapangyarihang sabihin sa puno ng sikamoro na mabunot. Ang puno ng sikamoro, ito ay sa Griego ay sikamin, o sa English ito ay mulberry tree. Sapagkat ang sikamoro ay isang pamilya ng halaman o ng mga puno. May mga sikamorong hindi nagbubunga, may mga sikamorong nagbubunga. Halimbawa, si Propeta Amos, siya ay tagapag-alaga ng punong sikamoro at ang mga bunga nito ay kanyang inaalagaan upang maging matamis. Ang punong ito ay napakalalalim ng ugat. Kaya nga, tumatagal ang mga punong ito kahit na 600 taon. Ibig sabihin, napakalalalim ng ugat, kaya napakalalalim ng naaabot na sustansya sa ilalim ng lupa. At kung ang konteksto ng ebanghelyong ito ay patungkol sa kasalanan, maaari nating sabihin na ang taong nakalagay ang kanyang buhay sa kasalanan, nasanay na sa buhay ng pagkakasala. Ang ibig sabihin ay napakalalim ng kasalanan sa kanyang buhay. Ugat-ugat na. Gusto niya mang kumawala, hindi siya makawala. Gusto niya mang putulin at bunutin ang kasalanan palayo sa kanyang buhay, ay mahirap para sa kanya. Kaya nga ang sinasabi sa ebanghelyong ito, ang pananampalataya ng isang tao ay may kakayanang bunutin ang punong ito na napakalalalim ng ugat.
Sapagkat unang-una, ang isang taong may pananampalataya ay ilalagay niya na ang buhay niya sa Diyos. Wala siyang sariling lakas. Imposible sa kanyang makalaya sa kasalanan. Ngunit dahil inilagay niya na ang kanyang buhay sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Sa lakas ng Diyos, maaaring mabunot ang punong itong nag-ugat-ugat na sa kanyang buhay, o ang kasalanan na napakalalim na ng ugat sa kanyang pagkatao. Dahil sa pananampalataya sa Diyos at sa lakas ng Diyos, maaari itong mabunot at ihagis sa dagat. Ang dagat ay katawan ng tubig. At sa unang simbahan, ang nag-aalis at nagpapalaya sa tao sa kasalanan ay ang sakramento ng binyag. Kaya nga, ang ebanghelyong ito ay patungkol din sa sakramento ng binyag na ating tinanggap. Ang binyag ay lumalarawan sa pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang lakas ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay ang kapangyarihang wasakin ng kasalanan sa buhay ng tao. At ang pananampalataya na maaari nating sabihin sa araw na ito, ang magbubunot ng malalalim na ugat ng kasalanan sa ating buhay. Inaanyayahan tayo ng Diyos na sabihin sa Kanya, Panginoon, nais ko nang ilagay ang buhay ko sa iyo. Pagod na akong mabuhay sa kasalanan. Kaya nga kung ipagpapatuloy natin ang pagninilay ng ating mabuting balita ngayon, sinabi rito na ang isang alipin na galing sa pag-aararo at pagpapastol ng mga tuba sa bukid ay uuwi sa bahay. Ngunit hindi siya aanyayahan ng Panginoon na kumain na. Ang larawan ng pag-aararo ay pagtatanim. At alam natin na ito ay misyon ng isang Kristiyano, ang paghahasik ng binhi, paghahasik ng salita ng Diyos, pagdadala ng kaharian ng Diyos sa mabubuting lupa. At ang larawan ng pagpapastol ay larawan din ng isang Kristiyano, sapagkat bawat isa sa atin ay may mga tupang ibinigay ang Diyos upang pangalagaan, upang pakainin sa tamang panahon. Ngunit kapag nagawa na natin ang mga bagay na ito, aanyayahan ba tayo ng Panginoon na umupo sa hapag at kumain? Ang sabi sa ebanghelyong ito, yung Panginoon pagkatapos magtrabaho ng alipin, sasabihin sa alipin, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko sa kakakumain. Sa modernong pag-iisip, ito ay isang iskandalo. Parang ito ay isang pagmamalabis. Ito ay isang inhustisya sa lipunan. Ngunit tandaan natin, ang pinag-uusapan natin ay paglilingkod sa Panginoon. At ang paglilingkod sa Panginoon ay walang patid, hindi tumitigil. Maaari nating sabihin, hindi nagbabakasyon. Kaya nga kahit maghapon nang gumawa sa bukid at nag-alaga ng tupa ang alipin, maglilingkod pa rin siya at magsisilbi sa Panginoon. Ito ang paanyaya sa atin, na huwag maghanap ng panahon kung saan tayo ay magpapahinga sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat kapag tayo ay nagpahinga sa paglilingkod sa Diyos, napuputol ang ating ugnayan sa Kanya. Sabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, papasalamatan ba ng Panginoon ang kanyang alipin dahil sumusunod ito sa Kanya? At ganon din ang sinasabi ni Jesus. Kapag nagawa na raw ng alipin, ang dapat niyang gawin, sasabihin ng alipin, ako ay aliping walang kabuluhan, tinupad ko lamang ang aking tungkulin. At ito ang binibigyan diin ng Panginoon. Tayo ay mga alipin at mga lingkod na walang kabuluhan. Masakit itong pakinggan, ngunit sa likod nito ay malalim na katotohanan. Sapagkat kung ano man ang mayroon tayo,
hindi ito nanggaling sa atin. Ito ay galing sa Diyos. Anumang mabuting nagagawa natin sa simbahan, sa lipunan, para sa ating kapwa ay hindi nanggaling sa atin. Sapagkat isa lamang ang mabuti, isa lamang ang pinanggagalingan ng mabuti. Ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa mayamang binata, isa lang ang mabuti at ito ang Diyos. Kung may nagagawa man tayong mabuti, ito ay pinapadaloy lamang ng Diyos sa pamamagitan natin para sa iba. Kaya nga, kung titignan natin ang totoong kalagayan ng isang lingkod, malalaman natin na ang biyaya ng lahat ng ginagawa natin para sa Diyos ay galing din sa Diyos. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng panahon para paglingkuran siya, para magtrabaho sa kanyang bukid, sa kanyang kawan, sa kanyang ubasan. At itong mga ginagawa natin para sa Diyos, para sa simbahan, para sa kapwa, ang katotohanan ay hindi naman madaragdagan nito ang pagka-Diyos ng Diyos. Hindi natin maaaring isipin na kapag gumawa tayo ng mabuti, paglilingkod sa kapwa at paglilingkod sa Diyos, para bang may utang na loob sa atin ng Diyos. Ang ebanghelyong ito ay sinasabi na ang paggawa natin sa kawan ng Diyos, sa ubasan ng Diyos, sa bukid ng Diyos ay isang regalo. Hindi nito madadagdagan ang pagka-Diyos ng Diyos. Hindi nito mababawasan o mapapaigting ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit isang bagay na mahalaga. Kapag tayo ay lingkod ng Diyos, alipin ng Diyos, sumusunod sa Kanya, gumagawa ayon sa Kanyang ipinagagawa, ang isa lang mang ibig sabihin nito, ginawa tayong bahagi ng sambahayan ng Diyos. At kung titignan natin ng mabuti, ang ating mga ginagawa ay hindi para sa Diyos, kung hindi para sa atin. Habang gumagawa tayo at sumusunod sa Panginoon, ito ay para sa ating kaligtasan. Ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga kung babalikan natin ang konteksto ng ebanghelyong ito, may mga taong nabubuhay sa ugat-ugat na kasalanan. Kaya sila ay wasak, malungkot, walang kahulugan ang pag-iral. Ngunit doon tayo ay pinalaya na at binigyan tayo ng isang bagong buhay. Mula sa pagkaalipin sa kasalanan, tayo ay ginagawang mga alipin ng Panginoon. Noon ang ating pinaglilingkuran ay ang mga Diyos-Diyosan ng daigdig na ito. Ngayon tayo ay inaanyayahan ng Diyos na Kanyang maging lingkod. Kaya nga pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito, wala tayong medalya na ihaharap sa mukha ng Diyos at sabihin, ito ang aking mga ginawa. Kaya't may karapatan ako sa gantimpalang ibibigay mo sa akin. Hindi. Ang isang totoong lingkod ng Diyos, ang isang totoong aliping sumusunod sa Diyos, ay hindi naghihintay ng gantimpala. Sapagkat ang kanyang gantimpala ay gumawa hindi para sa Panginoon, kung hindi gumawa kasama ang Panginoon. Ang ibig sabihin, dito pa lamang sa daigdig na ito, ang gantimpala ng kaligtasan, ang gantimpala ng buhay na walang hanggan ay ibinibigay at inihahandog na sa mga lingkod na inilalagay ang kanilang buhay sa totoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.